have to really educate our people. Pag may mga alam yan, pwede yang may ma-share, pwede yang may mga matulungan because of their knowledge, because of that skill. So yun ang parang mas isa number one sa akin. And then yung second, yung may mga cancer patient, yan ang nagpapaiyak talaga sa akin dahil mahirap ang pinagdadaanan nila, pati ang pamilya nila. Kahit anong tulong ibigay natin, hindi natin kailanman mararamdaman kung gaano yun kasakit at kahirap. At yung prayers talagang dapat lagi nating ibigay sa kanila. Third, I'd like to think na I just want people to be influenced, to be giving, to be truly kind, and forgiving. Ang ating government, mas lumawak ang marireach na area na mabibigyan ng tamang pag-aaral, tamang edukasyon. Ayusin yung system. Katulad yung mga ibang area na balak na naming puntahan, yung para lang pumunta sila sa school, maglalakad sila ng malayo. Lalo naman yung iba, sasakay pa ng mga bangka. Yan ang mga bagay na gusto namin sanang matulungan, ma-address in the future. Yung maitutulong sa kanila mga mga school supplies, mga bags, tsaka yung pati rin yung mga teachers. Kasi kung ang mga teachers matutulungan natin, lalo nilang maibibigay yung pagmamahal, yung time nila at matyaga silang makakapagturo sa mga bata. Sabi ko nga yan ang future, hindi ba? Pag may knowledge ka, iba yun eh. So we have to value that. Ang bang binibigay nyo sa amin na pagkilala sa aming mga maliliit na nagagawa, paano pa kaya kung ito mapapalaki namin at may mga maiimpluwensyahan kaming mga ibang malalaking tao na siyang lalo that they will give from their kind heart. Mas malawak, mas marami. Saka sana, through dito sa mga ginagawa namin, lagi nilang maramdaman, hindi natutulog ang Diyos. Nandiyan siya, mahal niya tayo. Gagawa yan ng paraan. Kung hindi man dito sa lupa, sinisiguro ko sa inyo, sa kabilang buhay. Yun po. Wala na hindi tayo magagawa. If we put our mind, our heart, into it, at kung may mga hindi tayo alam, magtanong tayo sa mga taong may alam. Sooner or later, tayo na ang may alam, tayo na mag-share. Maraming bagay nag-i-start sa maliit lang. Diba? May kasabihan niya tayo, ang nakakapuwing ang maliliit na bagay, hindi ang malalaki. So minsan, kung sino yung tatahi-tahimik na akala natin, nandiyan lang, hindi nandoon sa limelight, yung pala ang talagang mga tao that makes a difference. Ako yung award giving body na hindi namimili ng awardan kung celebrity, politician, or sikat. Ang gusto ko, lahat ng tao may kakayahan maging a good example or maging role model as long as nag-excel sila sa kanilang mga chosen fields. Really very, very successful. My objective is to help overwhelm less fortunate because my main objective is not only for may chronic giving awards, and lalo na yung mga matatandang nasa end stage sila ng buhay nila. Well, if you think or somebody can nominate, lalo na sa kanilang community, kung sino yung nagbibigay ng good example. Kasi very important sa buhay ng tao, maging inspirasyon ka ng Pinoy. Hindi na kailangan maging sikat, maging politician, maging celebrity. Kahit ordinaryong tao, pwedeng bigyan ng award. I'm very, very happy and nandyan pa rin yung mga sponsors ko, nandyan pa rin yung mga benefactors ko, nandyan pa rin lahat ng mga gustong tumulong sa akin. So, very happy kasi totoo palang kasabihan na once nagbigay ka ng magandang halimbawa, tatatak yun. So, what do we look forward for Best Magazine next year? Siguro, makapag-encourage pa kami ng mga other awardees, lalong-lalo na yung mga lugar na malalayo like Visayas, Mindanao, and sa Amerika or sa ibang lugar para naman makita naman natin yung hardship din nila. Thank you. Ang papagod si Richard sa magbigay ng tulong sa hanggat buhay ako,
hanggat kaya ko, hanggat sa huling hininga tutulong ako. Kasi that's my legacy. Gusto ko maganda ang buhay ko pag namatay ako. Nakita ko ni Lord na ang ganda ng performance ko habang buhay pa ako.